marami nang maraming gustong tumistigo, pero kailangan i-develop isa-isa eh. Kasi nga, ang problema rito, ang tao iniisip ang politics eh. Yung politika for the next few years, iniisip nila, pag bago gobyerno, libre na kami. Hindi po ganun yan. Hindi naman yun. Makukulong lahat yan, huwag kang mag-alala. Si Bibi Sara walang pakialam yan. Huwag ka masyado ka naman, masyado nyo naman tinatanggal lang sa lawal nyo. Masyado naman kayo napaghahalata na isa yan sa mga gagamitin yung baraha na pagka si Sara, sigurado lahat ng mga involved dito sa flood control absuelto. Hindi. Kabaliktaran ang mangyayari. Lahat ng mastermind makukulong yan na sigurado natin mga kababayan. Yan ho ang hindi inaasahan nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Na pagdating ng 2026 sa kabila ng kaliwat kanang paninira dito kay VP Sara, mataas pa rin ho ang kanyang approval at trust rating. Ang inaasahan ho kasi nila, sisiraan nila si VP Sara, papainan nila ng confidential fund na kung saan ginamit niya naman sa tama at talagang naging kapakipakinabang. Sa tingin ho natin sa administrasyon na to, yung confidential fund lang ho ni VP Sara ang talagang napunta sa sambayan ng Pilipino. At dito rin ho sa video na to, ito talagang si Sir Leo Martinez, napakalupit. Alam ho natin, dilawan pinklawan yung mama na yan. Ha? Ano ho yan hindi ho DDS yan. Pero yung mga ginagawa niyang parody, yung ginagawa niyang video, talagang natutuwa ho tayo. No, kasi meron hong lohika. Ika nga malapit sa katotohanan. Hindi kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada, alam nilang mali, alam nilang wala na sa hulog, pinagtatanggol pa nila. Alam ng patalo na ang kanilang mga kandidato, paniwalang-paniwala pa rin sila na mananalo sa 2028. Dito ho tayo kay Lakas Tama Party List. Meron ho siyang pero bago yan, like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito rin ho sa video na to, Boying Remulla meron ho siyang press con dyan sa Baguio nasa Baguio ho ngayon itong si Boying Remulla. Para doon sa mga nagpapapirma ng tay kami naman, nandiyan si Boying, mag-ingat kayo. Alam nyo naman yan si Boying Remulla, baka madaanan ngayon yan. Alam nyo naman yung mama na yan. Unahan na ho natin ang ating talakayan dito kay Sir Leo Martinez na kung saan talagang maging yung mga ordinaryong Pilipino, alam ho talaga nila na magiging presidente si VP Sara sa 2028. BBM, pababa ng pababa. VP Sara, pataas ng pataas. Ulitin na natin. Ito po, BBM, pababa ng pababa. VP Sara, pataas ng pataas. Ito po ang inyong mabang lingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Balita ko ay pababa ng pababa ang trust rating ni Pres BBM at pataas naman ng pataas ang trust rating ni VP Sara. Ayan, hindi ba sinabi ko na noon na kung gusto mong tumaas ang iyong trust rating ay dapat magpakulong ka. Magpakulong ka ng mga guilty diyan sa flood control project. Magpakulong ka ng mga congressmen na naging kontratista. At pakulong ka ng mga senador na kumita diyan at nakipagsabwatan sa mga kontraktor. Iyan ang tangi mong dapat gawin para tumaas ang iyong trust rating. Kung hindi, pagpatuloy-patuloy ang mga pagbaba mo at pagtaas nitong si VP Sara, ay kami sa Lakas Tama Party, no questions asked na yan. Abay, di kami tatalo na doon. Ayun ang trusted iba na ang trusted. At saka, may pera yan. meron nung siyang meron siyang undercut uppercut pa siya. Meron siyang uppercut may pera yan. Paano may pera? Ito naman si Sir Leo Martinez. Pero tama naman yung niya. Dapat kasi sa mga dilawan at pinklawan, di ba? Ano kayo? Mga Talyanista at Ensaymada, lumapit kayo doon, ika nga nyo yung sarili nyo dun sa realidad, hindi yung kabalbalan yung mga
Di ba? Pag-uusapan nyo yung mga issue sa ating bansa, masyadong napaka one-sided ng inyong mga pag-aanalisa na paghahalata kayo ng ating mga kababayan na talagang mga bayaran kayo, na talagang pakawala kayo ng Malacanang, na hindi naman talaga sa interes ng sambayan ng Pilipino ang inyong ibinabalita o ibinabahagi sa mga naliligaw sa mga video nyo. Buti pa naman tayo dito sa PH Update. Taas no ko kung masasabi na talagang meron tayong napakatibay na komunidad dito, di ba? Naintindi ng community natin, kaya palakpakan nun natin ang mga kasama natin dito sa PH Update na talaga namang bawat upload natin automatic nakashare yung mga yan. Maraming salamat to. Dito sa bahagi ng video natin to, Sheikh Gabi Claudio, the political advisor of past president. Malupit ho itong mga kababayan. Ito hindi ho ito galing dun sa mga putyo-putyong political analyst ko, no, na kung ating kakalkalin yung mga sinasabi, puro basura, kagaya nitong Silyama, si Hidarian, mga basura sinasabi niyan. Dito tayo dun sa mga nagbibigay ng payo sa mga nagdaang presidente. Ito kasi, malalim itong mga to. Nakikita nila yung on the ground, nakita nila yung sa loob ng Malacanang, kung anong kalakaran sa gabinete. Alam ho ng mga yan. Pero yung mga nagpapanggap na political analyst pero wala pa silang experience, minsan na makapasok sa Malacanang, maging advisor ng isang presidente. Tayo naman ho dito, tinitingnan ho natin ang kaganapan sa Pilipinas, ang politika sa Pilipinas, doon sa pagiging ordinaryong Pilipino. Hindi natin pinipresenta ang sarili natin bilang isang political analyst. Di ba? Yung ganun sila Political analyst sila tayo naman mga lang tayo. Yung vlogger, yung tinitingnan natin kung ano nangyayari sa politika sa ating bansa. Pero itong mga nagpapanggap na to, si Ronald Llamas, A. Darian, yung iba pa mga pinklawan at dilaw, naku, wag ko kayong makinig sa mga yan. Anak ng toka, mga bulag ho yan. Puro bias ho yan. Kung sino may pera, yan hong papakinggan ng mga yan. Dito tayo kay Sir Gabi Claudio. Game. Why? She didn't have to cheat. Alam mo pang yung 98% of local positions being contested for the elections, lahat may kandidato yan ng lakas. Are you saying GMA cheated in that election? No. Kasi, sinasabi ko, I'm just trying to point it out. no, I'm talking She about did the not political have to machinery. cheat. I'm talking about the So, I just political have to read machinery. 98% of all local positions, from congressmen down to the mayors, down to the councilors, ganyan, may kandidato ang lakas. These are not only candidates of the party, but guardians of the vote of lakas. Number two, all the surveys until 1 week before the elections pointed to the probability or the possibility of GMA winning the elections by at least 5%. Yes. 1 week before the elections, 5%. Yes. Now, let me point that out. No? Yung ground na sinasabi nyo, yung mga local leaders sa baba, happened then for the unity team. The 7-8 political parties supported the unity team. So, I don't believe in color coding politics. So, in the case of Ma'am Lenny, talaga naubos yung ground Naubos yung ground. So, that's also a political reality. It happens. Kasi magulo yung political system natin, but it's a reality. So, yun lang. Now, how did you advise the president when there are major problems or conflicts? Like what? Ikaw na magsabi. Alam ko marami ka alam. Well, ang pinakamasakit sa ulo talaga ng mga conflicts are conflicts that happen within the same organization. Yes. Conflicts within the cabinet, Yeah. conflicts within the political party, and Yes. conflicts within the political party are so But Gabby, So numerous. the major problem, and I hope you don't mind me saying this, the major problem, as far as the third outside people were concerned, was the presence of the first gentleman. That it appeared that he seemed to be interfering in affairs of the state. That was all. That was the complaint on the I acknowledge that. Mukhang yan talagang And that's naging why that perception. she Kasi was- siguro in comparison to FPR, si
si tita mo, never nakialam sa politika, no? Alam ko ibabanggitin Pero mo, alam mo, Greg. Mike Arroyo is also a political animal. Hindi mo rin And that's why he was considered an albatross on the Yeah, administration of PBBM. kaya nga nadamay si FG Mike Arroyo dun sa kaso ng NBN-ZTE. Right. And a couple of other controversies, no? Okay, let's go to the top question. Okay. If you are the political advisor of President Marcos Jr., what advice would you tell him for the remainder of his term? Go for broke. When you Ito, say, what do you mean go for broke? You know, he made certain commitments, I'm very interested and I'm very inspired and hopeful about his having declared for priority legislation, no? Nandyan yung anti-dynasty, Yes. yung reform of the party list system, kadena, Yes. at saka yung ICC or ICI. ICI. Oo. Di ba yung dalawa? Pero I think very important talaga yung dalawa. Yung anti-political dynasty at saka yung party list. Kasi tingin ko those two happen to be at the core, at the root of many of our problems of corruption. Okay? Ito, kailangan makapagpasa talaga tayo. Ang Kongreso kailangan makapagpasa ng anti-political dynasty law. Yung totoo, Na talagang totohanan. When you say go for broke, would you also recommend arestin yung mga aliado mo? Oo. Pati yung pinsan mo? Yes. Yes. Kung talagang evidence point to such, no? Mabibigat na ho mga ebidensya. Dapat talaga kung arestuhin na talaga yan si Martin Romualdez. Base dun sa partial committee report ng Blue Ribbon, itong si Chis Escudero at ito daw si Martin Romualdez, walang direktang ebidensya. Walang direktang ebidensya? Appropriation chairperson mo, ikaw tinuturon dinideliveran ng pera. Oo, hindi under oath, pero nasa gipit na yung mama, di na siya makauwi ng Pilipinas dahil pinagbabantaan na din siya. Na kung sakaling umuwi siya, talagang gugurgurin siya, di ba? Nandun na siya sa punto na desperado na yung mama. Ngayon, para gamitin pa natin na hindi under oath yung mga sinabi niya, kaya hindi natin pwedeng gamitin. Malaki yung problema ng sistema nitong bansa na to. At kailanman hindi uunlad ang Pilipinas. Kung ganyan, sa bagay, no, may itong si Ping Lacson nga pala, aso ho yan ng mga oligarko at ng mga taga-Malacanang. Kaya, alam naman, pahintulutan nila, di ba nga, yung mga naglalabi dyan sa House of Representatives para bumalik bilang Speaker of the House, yang si Martin Romualdez, yung mga oligarko. Tapos itong si Ping Lacson, aso siya ng mga oligarko, alangan naman na ilalaglag nitong si Ping Lacson yung bata ng mga oligarko dyan sa House of Representatives. Malabo ho mangyari yun. That's once and for all, it's the best and maybe the only way to redeem the family name of Marcos. And we all know yung kung They are technically on the average at minus 15. Mahirap iakyat yun para ma-regain yung trust. At saka, but with those two bills that you mentioned, at saka yung mga arrest of possible people involved in the anomaly, it could. And hopefully, yung trust na yon, pag umangat yon, yung endorsement power naman ng Pangulo come 2028. Di ba? itong kapalit niyan, Nani, no? Yung napakahirap ng dalawang yan, lalo na yung anti-political dynasty. It's almost a mission impossible. Kasi you're talking about legislation having to come from Congress. Yeah. But most of the political dynasties involve in Congress. congressmen. At saka wala Diba? na. Yeah. Oo. Totoo. Gumawa sila ng mga versions ng mga bill nila. Hindi lang watered down. It makes it perpetuates political dynasty in a worse situation, in a worse way. Question lang po. This is for President Marcos. So in the case of VP Sara, kasi been a part of national campaigns, presidential at that, she's running in 2028. Yeah. What would be your advice to her to secure a victory in 2028? Well, medyo awkward sabihin ito, no? Pero awkward naman kami. You know, We're good. Siyempre hindi mo kay VP Sara ito, no? Pero, nakunod, heaven forbid, pag may mangyari sa tatay niya, I think it's game over. That's conventional wisdom. Oo. Risa, narinig mo ba yon?
Ayaw kung may mangyari kay Tatay Digong doon. Gusto ko siya makauwi ng Pilipinas. Kahit na ngayong mga panahon na to, nakikita natin na parang napakahirap. Pero yun yung outcome na gusto nating makita dyan. Makauwi dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang magatid kay VP Sara dyan sa Malacanang. Nandyan si Tatay Digong pagka mag-o-taking itong si yun ang outcome na gusto nating makita. Pero kung hindi yun ang naisin ng tadhana. Kasi ano yan makauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panalo si VP Sara. Nasa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panalo pa rin si VP Sara. Merong mangyaring masama doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panalo pa rin si VP Sara. Di ba kahit sa ang senaryo ho natin tingnan, talagang panalo ho itong si VP Sara. Kaya ano tayo dyan, magtulong-tulong ho tayo dyan sa sa impeachment na yan para ipakita sa ating mga kababayan na kinakasangkapan ho nila yung mga legal na sistema ng ating saligang batas para ma-eliminate yung mga potential na makalaban nila sa politika. Hindi ho dapat ganito. Hindi dapat ganito gamitin yung yung impeachment na yan. No? Kaso, mga siraulo nga yung mga nasa Senado, Malacanang at taga-House of Representative, kaya ganyan ho nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. So, pero hindi Game over meaning, alam mo, she will tatanan be yung emotional, yung emotions ng mga tao, lalo na, hindi lang mga DDS, those who are neutral, or probably even those who are sympathetic to the administration now, will Ngayon ang pinagdadasal ng mga administrasyon na walang mangyari doon sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Walang mangyari sa kanya kasi pag kami nangyari sa kanya, sabihin natin ngayon 2026, 2027, election season na ho yan mga kababayan. Pag dumabot na ho yung third quarter ng 2027, election season na ho yan. Kampanyahan na yan. Di ba? Hindi pa naman yung official na oras para mangampanya. Pero yun na talaga Ano magagawa natin? Yun talaga ang realidad na pag umabot ng 2027, second quarter, third quarter, o fourth quarter, umpisa na ho ng balagbagan yan. Diba? Umpisa na ho ng kampanyahan dyan. Kaya naman na magtulong-tulong ho tayo para ipakita sa mga siraulo na to na hindi nila madadaan sa balyahan ng pag kay VP Sara pag i-impeach sa kanya para mawala sa 2028. Pakita ho natin sa mga siraulo na to na hindi okay ang ginagawa nila. Hindi okay ang pagkakasangkapan nila sa mga legal na sistema para magbenepisyo sila sa 2028. Gawin ho natin yan. I-share nyo ho yung mga video. Hindi lang ho yung sa atin. Kahit kaninong channel na makita nyo na kung saan meron ho silang contribution dito sa ating na to. Kahit na alanganin kayo. Ang hirap no? Para, tingnan mga mag-vlog na lahat. Okay. Boss, balik ganito kasi. Nung panahon natin, wala pang social media. totoo yan. So the battle is in the regular networks. But today, unfiltered comments, statements abound in social media at it impacts on the mindset of Right, people. So, ibang level ng kampanyahan ngayon Iba yung level ng bakbakan. You have to cover so many bases to clinch a victory. So, what would be your advice na tayo sanay sa traditional now, there is a non-traditional form of campaigning? Advice kanino? What would be your advice to VP Sara? Or For both BBM or parties, for for both? both parties. Or including candidates? For all political that matter. yes. Number one, they have to be able to control social media. Grabe, yung pasok na ng AI talaga hindi, ang hirap i-distinguish ng katotohanan sa hindi totoo Di ba? In fairness, talagang kahit tayo minsan medyo nalilito na tayo, AI pa ba itong pinapanood ko na to? Totoo ba to? Mahirap na ho talaga sa totoo lang. Mahirap nang i-identify. Kaya pagdating ng panahon, sigurado kung ngayon pa lang hirap tayo, palipas ka lang siguro ng 1 taon, 2 taon pa, hindi na ho talaga natin pati ang AI malilito na ho siya sa sarili. Kasi niya yung development niya, ika nga para maging realistic siya yung mga flaws pinipilit niyang i-improve sa mga bagong ginagawa niya pag-generate ng video, pag-generate ng kanta. Dati napakadaling ispatan AI yan, sigurado. Pero yung super realistic na AI-generated video, napakahirap. Tapos bigla nilang i-downgrade yung quality. Ang hirap po talaga. Yung super HD, madaling maispatan na na AI
Pero pagka super realistic siya, HD, tapos bigla nilang ida-downgrade yung resolution, ang hirap po talagang tignan na, AI pa ba to? Ngayon, pagka tinignan mo dun sa mga third party na tool o checker, ginawa yung, generate yung video na yon para ika nga mabypass yung capability ng mga AI detection tool para hindi nila ma-identify na AI yun. Kumbaga naglalaban-laban, mayroong tag of war, di ba? Magge-generate ako, ibabypass ko yan para hindi mo malaman na AI to. Yung nag-aano naman, mga nag-detect, sinusubukan din nila na habulin yung kanilang dinedetect. Kaya mahirap na ho talaga ngayong mga panahon na to. Mas gumaganda. Minsan, yung mga tao, minsan parang naaano parang AI ata to, pero totoo pala. Mahirap na ho. Mahirap nang ngayon, maispatan talaga yung AI, kaya mag-ingat ho kayo. Ngayon, kung para talagang sigurado kayong hindi AI pinapanood nyo, mag-subscribe ho kayo kay PH Update. And then, in the case of BBM, okay, Yes. I try to be objective. Go ahead, dito, go pero ahead. as a matter Ikaw of naman strategy makukulong lang. din naman kami. Go ahead. As a matter of strategy lang. So, I think isang very effective campaign that they can wage, that they can run against Sara Duterte is the fact, alam ng lahat, no, na Sara is closely identified with China. Right. Napahirap sabihin, no? Napapalapot yung bunga ko. Gusto kong bamidig eh. And yung the latest survey, this is December, I think, of 2025, indicates that 82% of voters of the Philippine population trusts the United States more than China. Ang trust level ng China is only 11%. Sorry, don't get this wrongly. Kaya sabi ko, ayaw ko ng color-coded politics eh. When you put colors into candidates, tapos yun na yung kulay ang tinitignan mo, that's foreign policy. How important is it sa gut issue ng poverty that determines, di ba? Yung how people will vote. Kasi, look, politics is, all politics is local. Politics is addition. Politics is perception. Everybody loves a winner. And at this point in time, mukhang front runner kasi, based on surveys, but I'm not saying it will not change. It will not change. So, yun lang. Who do you think are the front runners in these kind of elections? by the On way? the part of those who do not want Sara to become president, hindi pa na-exploit talaga, hindi pa na-maximize yung theme of the association of the Dutertes, Right. including Sara Duterte, with the interests of China. Pero sa Sino gabi, po ang... go ahead. no. Who do you... Gulo mo. Napaka-importante ito ngayon dahil nasa headlines ang China, especially with the resolution of the Senate calling out calling out yung Chinese embassy for for castigating yung officials of the government, including senators and the Coast Guard. Sa perception po nyo, or forecast nyo, who among the current aspirants ang makakalaban ni VP Sara? Sa ngayon, wala pa rin nag-emerge na kandidato on the side of the administration. Do you think they can put up a Whether the candidate? administration by itself or in coalition, coalition other- with? Yes, oo. That's more of a That's possibility. probably the only chance sa ngayon that the anti-Duterte force will have a chance against who do you think Sara Duterte. who do you think will be doing the coalition? What parties or what forces will coalesce? Tingin ko si BBM will be compelled, will be forced to enter into a coalition, probably with the Liberals, your party, and the. By the way, I'm not a liberal. I'm not a liberal party member. Bigla ka napatingin eh. Oops! For the record. The pinkies and the yellows. Yellows. Okay. Alam mo, Sorry. Nanik, alam mo, we Part to- 2. Kasi we have to introduce him again to Wala bro, sorry Wala talaga kayong kandidato. Walang makakalabang kay VP Sara. Punta na ho tayo kay Boying Remulla. Eto, mambubola na naman to si Boying Remulla. Pakinggan ho natin. Kasi dapat alam natin ang
yung weaknesses at strength natin para yung weaknesses maano natin, mabatlas natin ng mas magandang energy at input. Ano yan eh? Mabigat ang kalaban ng ombudsman. Corruption kasi maraming pera sa corruption. Eh nakalaban namin pera. Kaya dapat nakaplano kami. Dapat we act with as a team. Akala ko kaya pala pinapasooli ang pera. Sorry. Maraming pera sa korupsyon kaya sorry. Mali. And we're able to not only respond but to take initiatives to the people tungkol sa dapat mangyari sa ating lipunan. Kaya I don't want to be just a reactionary office. I want it to be a proactive office. That's why this planning session is important. Sir, what type of targets are you talking about? Are we seeing yung dami ng mga kasong aakyat, makukonvict? Paano po ba natin nakikita itong targets na ito? Yes, sa simula yan, dadami yan. Pero pagka nagkaroon na tayo ng epekto sa consciousness ng mga government officials saka yung mga private sector na nangko-corrupt, nakasama sa corruption, sana maging deterrent ito. Sana matuto ang tao ng leksyon na yung gumawa ng mali ay na may kakulang parusa. Ano yan eh, there'll be no deterrent kung number one, at hindi mo mahuhuli o kaya hindi mo kakasuhan, at kung kinasuhan mo, kung hindi mo makakonvict. Gusto ko through and through. Di makukonbik ako. Nuknukan ng kayabangan. Anak ng tokwa yung kay Tevez na pabira. Nauna pa kasi ang yabang eh. Doon kay ano nangyari? Doon sa mga ibang isinampang kaso sa kanya. Acquitted siya. Akala ko baka dapat airtight lagi yung kaso. Ba't nakalusot yung isang kinaso nyo kay Tevez? Di ba? Natitira na lang ho ata kung di tayo nagkakamali yung kay Digamo. Pero yung mga ibang kaso na isinampa sa kanya kasunod ng nangyaring insidente na yon, acquitted ho itong si Arnie Tevez. Inuuna kasi press ko. Yun ang sa atin para kasi fear ano pa rin eh. It's so sad to say it but sometimes fear is the only thing that will stop people from doing what should not be done. Sir, with the ongoing po ng flood control scandal, gaano po ka-importante yung setting of targets and goals? Ano kasi yan eh, we have to be very thorough in our work and we can only rely on our evidence and the evidence will take us to victory in many cases. That's why we have to work together. Yun ang problema dito eh. People think it's so simple. Ikulong na yan o kaya parusahan na yan. Pero hindi. Ang command sa amin ng batas, ilatag mo yung ebidensya, kukonvict ng korte yan. Kaya kailangan talaga maging one team kami kasi marami nga kaming kalaban eh. Wow. Kailangan nagtutulungan ng lahat. Paano sinong gusto maging ka-one team? Yung mga kalaban. Anak ng tawa. Yung kalaban yung nagtalaga sa dyan eh. Siya pumirma ng budget eh. Siya nagpalagay kay Saldico dyan sa appropriation chairperson. Siya yung tinuturo nitong si Saldico, yun ang pinsan ng presidente eh. Tsaka Binubola na naman tayo. dapat nitong napupuno si, ano. namin yung para hindi na Wala ka na nga boses, puro ka pa kabalbalan. ito maging gap sa aming sistema. Sir, on the flood control scandal, sir, meron po ba tayong updates? Are we seeing filings this week, next week, soon? Ano po ba Ito na lang ang sasabihin ko, no? Ongoing lahat ng investigation sa Office of the Ombudsman, marami yan, at tuloy-tuloy rin ang pakipag-ugnay namin sa DOJ na tuloy-tuloy rin iniimbestigahan ang lahat. Siyempre, ang DOJ, binigyan natin ng ano yan eh, we delegated to them some of the work. And basta't makikita nyo na lang yan. Ayoko na magsalita kung sino. Basta pag final, sa kanyo ko tanungin. malapit na po ba, sir? Hindi na, basta hintayin nyo na lang. Basta final, tanungin nyo na lang ako. Kasi ayoko na magbigay ng kahit oras, araw, linggo, wala na tayo noon. Pag final na, tanungin nyo ako. Sir, wala na rin po. Wala na eh. Hindi muna, pag final na. Pag final na. Sino pa ipapakulong natin?
Sino? Si Jingoy Estrada? Si Joel Villanueva? Sila yung ano, sila yung ika nga pinariringgan mo niyan? For your information na Ombudsman na Boying Remulla, hindi ho yung mga pangalan na yan na nabanggit natin ang hinahanap ng sambayan ng Pilipino na makukulong dito sa mga maanomalyang flood control project. Di ka ba nagtataka kung bakit ang dami nyo nang pinakulong? Bakit mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, gutom pa rin ang sambayan ng Pilipino? Kasi alam nila kung sino mastermind. Ang mastermind, yung taong nagtalaga sa iyo dyan sa ombudsman. Ba't ka tinalaga? Anak ng toko, para saan pa ba? Ika nga kung ano man ang ebidensya na makapagtuturo sa kanya, dapat maareglo na yan habang maaga pa, di ba? Sir, Yung pangalan, pwedeng pag-usapan yan, paminsan-minsan, pero hindi pag hilaw na hilaw ang kaso. Dapat kung may kaso na, saan na pag-usapan? Sir, ini-insist po nung Revilla Camp na yung kinakasyon nila yung resolution ng Ombudsman charging him of malversation and graft. Nakafile na po ito. Pinapil nila yung Sandigan Bayan resolution denying yung investigation sa Ombudsman. Ang ini-insist po nila ay yung pinasagot nyo lang daw po sila on graft charges. Hindi daw po kayo nagpasagot sa kanila ng malversation, kaya they were caught off guard daw po. Kaya hindi daw po sumunod sa due process ng Ombudsman. How do you respond? I will respond. No response. You don't agree with them, sir? No, I do not want to respond to that. It's their lawyer's job to do what they're doing, and it's our job to do what we're doing. Simple as that. Sir, may nag-resign lang din po kasi si ACT-CIS party list representative Ed Vic Yap. Napangalanan niyo po kasi siya before about dun sa Silver Wolves. Would you have any information kung nag-resign ba siya dahil nasa company papers ba siya ng Silver Wolves? I don't know what advice he got, pero it doesn't change anything. He will still be charged as somebody from government who violated the law. Ganun pa rin yun. Sir, kamusta po yung pagpapalugnayan niyo sa lower house po with regards to sa Salken? And mas... I will know the results by the end of this week or baka next week na. Pero marami nang nagparinig na mag-comply daw sila. Kasama po dito yung mga personalities and names po na naugnay sa... Hindi naman sila yung hinihinga namin dito, yung Secretary General's Office. Sila kasi ang nagdidispatcha ng mga SALN. And some people are in the leadership of the House have already told us that they will comply. Sir, yesterday, tama po ba nakipag-meeting daw po ang Ombudsman with the Senate Blue Ribbon Committee or sa Senate caucus regarding po dun sa Blue Ribbon? We were represented. I was on the way here already. Ang nagpunta ron si A.O. Miko. Went to the Senate for that. Gaano po sir ka-importante yung pakikipag-ugnayan sa ngayon with the upcoming lalabas nga po na Blue Ribbon Committee report? Mahalaga yun kasi dagis na namin ang maraming kaso at nagkaroon kami ng laman sa kaso dahil sa Blue Ribbon Committee hearings. Doon naglalabasan yung maraming facts at maraming testigo. So, dapat igalang talaga ang Blue Ribbon when it comes to that. No? I congratulate Senator Ping Lacson for being a great chairman of the Blue Ribbon Committee. Congratulations Senator Ping Lacson, dahil talagang yung mission accomplished, nga. Yung mga dapat na ma-implicate, nailagan. Naibunto ng sisi doon sa mga dilis at sapsap na base sa ating nakikita, hindi yung mga ulo na gusto makita ng ating mga kababayan. Sir, yung mga recommendations nila doon, yun po ay atin na pong tatanggapin as it is, i-evaluate, ano po yung mangyayari? Ano yan eh? Siyempre, we look at the evidentiary value of everything that we can get.
Kasi yung evidentiary value yung ating hinahanap eh. Kasi ang trabaho namin talaga, maglatag na ebidensya. Diba? So, it guides us to the proper direction. It gives us clues on what more questions to ask. And of course, it makes us think of how we can present them as evidence. Pero yun, malaking bagay kasi yung ginawa ng Blue Ribbon Committee dyan. Sir, any example of evidentiary value to you dun sa Blue Ribbon Committee na magagamit nyo talaga dun sa Yung mga testimonies ng witnesses, na state witnesses ngayon. Although sinasabi ko sa team ng Ombudsman, pag hindi forthcoming ang testigo, we will not honor any immunity pag hindi forthcoming ang testigo. Kinakailangan talaga forthcoming ang mga testigo. Pag meron silang iniiwasan na topic o subject, magbabago lahat yan. Kinakailangan forthcoming ang testigo. Sir, babawiin ang pagiging state witness. We can do that. Sir, may nakapila po bang state witness for consideration? Maraming gustong tumestigo, pero kailangan i-develop isa-isa eh. Kasi nga, ang problema rito, ang tao iniisip ang politics eh. Yung politika for the next few years, iniisip nila, pag bago gobyerno, libre na kami. Hindi po ganun yan. Hindi naman yun. Makukulong lahat yan, huwag kang mag-alala. Si Bibi Sara walang pakialam yan. Huwag ka masyado ka naman, masyado nyo naman tinatanggal lang sa lawal nyo. Masyado naman kayo napaghahalata na isa yan sa mga gagamitin yung barahan. Na pagka si Sara, sigurado lahat ng mga involved dito sa flood control absuelto. Hindi. Kabaliktaran na mangyayari. Lahat ng mastermind makukulong. Yan ang sigurado natin mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang trabaho namin. Sir, are you concerned kasi may napapabalitang Senate leadership? So baka pag may bago kasi Senate leadership, nababago rin yung chairmanship, including the Blue Ribbon. Are you concerned na baka mapapalitan? Actually, ang politika niyan, wala sa amin yan. Sa kanila ang politika niyan eh. Basta sa amin, kung meron kami makukuha na impormasyon sa Blue Ribbon, di mabuti. Kasi nga, makakatulong sa trabaho. Yung trabaho namin naman, does not rely on the Senate eh. Nakagkataon lang na maganda yung mga sinimulan ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Senator Ping Lacson. Sir, in your program last Saturday, nagbiro po ata kayo tungkol dun kay Senator Soto na huwag siya dapat mag-alala sa kanyang posisyon. At merong mga nag-aantay daw kung mag-aresto. Ano pong ibig niyo pong sabihin doon? Biro lang po ba talaga ito? Hindi, ano yan eh, running, parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, pag may warrant of arrest, aarestuhin. Tsaka meron kami arresting teams. Totoo naman yun eh. Sir, ang arresting teams na ito ay para po Sa mga dapat arrestuhin. sa Pilipinas po na mga kaso. Sa mga dapat arrestuhin. Kasi sa legal system natin. Within our legal system. Legal system. Yung sasabing legal system na to. Okay na? Sir, the ICI submitted its final report to President ko last week, sir. This is subject for approval po ano yung magiging fate ng ICI. May we know po ano yung latest recommendations nila sa Ombudsman? May mga pinarekomendahan ba silang mga personnel? Hindi ako sigurado. Paros pareho lang sa dati. Sir, sorry po, maybe just get your reaction. This just in lang na yung draft Blue Ribbon report on flood control scandal was revised to recommend investigation and not charges versus the senators. How do you respond? That's politics. Sir, what do you mean politics? It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Ganun yan. May negotiation yan. May compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records sa Blue Ribbon Committee. Tsaka lahat ng testimony. Na kung saan isa ka sa mga dumalo tapos naispatan sa camera na di umano meron kang inaabot sa mga resource person, di ba?
yung sinasabing importante, yung record ng Blue Ribbon Committee, na kung saan, kinukuha mo nung ikaw pa ang DOJ Secretary, yung mga resource person, pagbalik mo, meron ng supplemental affidavit. Yun ang importante, di ba? Oh, yun ang importante. Bonus niya. Yun ang Sabi ko sa mahalaga. inyo. Yung report niya kasi, Pagpabola lang mo kayo kay Boying Remulla. Kung ano ang alam natin, yun na yun eh. Yun na yun. Di ba? Ano yun na yun? Sir, itatalaga niyo rin po ba ulit ang Department of Justice Watch na nag-recommend itong Senate Blue Ribbon Committee to find charges? What To would it? conduct preliminary investigations. Oh. Ang Department of Justice. Hindi, ano namin, we will delegate a lot of work to the DOJ. And while we're trying to get our legal team stronger and stronger, we will have to rely on the DOJ also. Kasi sila, running team na yan. And I know them personally. I've worked with them for more than 3 years. So, talagang malaki ang kumpiyansa ko sa DOJ. And ngayon, we're still trying to build our teams up para mas maganda ang action dito sa trabaho namin dito. Sir Arles po from One News. Last time po nag-question po kayo, you mentioned po that the Ombudsman is still studying yung universe ng Cabral Files and other related... Universe ng? Ng Cabral Files po. May we get an update po doon and then subutin po ko doon sa kung may cyber warrant ka rin po for the devices po. Kasi yung Cabral Files, alam nyo, it's in a computer owned by the government, di ba? May tinurn over sa amin na files. Unfortunately, meron kami hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Kasi yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin eh. So, kinuha namin ang record sa cloud. That's all I can say about it. Ano po itong nawawalang record at gaano po Inaayos pa nga namin yun kasi nga nagkaroon ng confusion. Pero we will tell you later on. We're still investigating everything. Pero sa cloud naman, mas kompleto eh. Hindi ako nag-worry doon. Ano yan yung sinabi ni Boying na yun dun sa cloud kalokohan mo yun. Huwag ko kayo maniwala dun. Anak ng toko, personal file ni Cabral yun, kaya nga Cabral's file eh. Yun listahan niya, personal niyang listahan yun. At kung ako si Cabral, hindi ko i-upload sa cloud yan. Personal ko yan, kumbaga listahan ko yan kung sino yung mga kausap kong congressman. Di ba? Kung ano yung mga proyekto, hindi yan mapupunta sa cloud. Anak, ebidensya ko yan eh. Kumbaga yan yung pinanghahawakan ko pagka dinouble cross ako nito mga siraulong congressman at senador na to eh. Huwag ko i-upload sa cloud yan. Sikreto nga yung mga yon, yung mga proponent eh. Allergic nga itong si Soto nung inalok siya nitong si Cabral. Tapos yung file na sinasabi nitong si Boying, lahat daw nasa cloud. Ulo ka ba, ha? Lokohin mo si John Vic, wag kami. Huy. Cloud ko nagsasabi mo. I cannot give any evidentiary value to it because number one, authenticating it is a problem already. Basta yung sinasabi kanina ni Justice Leonen, chain of evidence, custody. Yun ang problema dyan, chain of custody. Kaya it can serve as a guide, whatever it is. But as source of evidence, we have to know. So we're very careful about it. Iniingatan namin talaga lahat ng hawakan namin. Meron kaming protocol na sinusunod para hindi masira yung aming evidentiary value na kahit anong bagay. Sir, may update ka rin po ba dun sa pakikipag-ugnayan supposedly ng top result po? Yung lawyer po na kasi denied na may offer daw. Wala pa. May pasaring pa rin. Pero saan yun? Wala na akong kakwentuhan nun. Wala ngayon. Sa akin na lang yun. Kasi maraming gusto sumasaw eh. Mahirap. Sir, favorite question. May idadagdag ko na parang... Well, marami. Hindi. Basta tuloy-tuloy lang to. The next few months will be exciting. There'll be a lot of work done.
Kaya nga ginawa namin to kasi nga we're preparing for the big push. We're gonna have a big push. Kasi nga nahihinog na yung mga kaso. So it's really more of us shoring up the Big push, big push. Impeachment muna. Hinihintay nila muna yung impeachment. Gagamitin pa leverage yan para ma-impeach si VP Sara. Loko-loko talaga tong si Boeing Ray Mulya. So, Luis, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas.